Praise the Lord. Salamat, Sister Jen. Nagpalaan po tayo ng ating Panginoon. Isa nga pong sa muli, malakas na palakpak sa Lord for His glory. For His glory. Hallelujah. If you have your Bible, please open with me in the book of Philippians. Philippians 2:9-11. Kung may Bible po kayo, sundan niyo po. Sabi po dito, therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Kaya po, kahit mga Diyos-Diyosan, may pangalan din. Pero meron talagang name, the highest name, above all names. Sabi ng Bible. Why? That at the name mentioned, at the name of Jesus, every knee should bow. Of those in heaven, kung mayroon pang tao doon sa taas, luluhod din eh. Of those in heaven doon sa pangalan. And of those on earth, pati sa baba. And of those under the earth, kahit sa ilaliman pa. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hey! Now, mga kapatid, maraming powerful names sa history. Ilan lamang po ito. One is Alexander the Great, King of Macedonia. Sigurado narinig niyo yan. Pag sinabi po natin Alexander the Great, he never lost a battle. Grabe po sa mga labanan, lagi po siya nananalo. Tandaan po natin ang labanan noon, hindi basta-basta. At the age of 30 years old, yung kanyang empire ay lumawak na lumawak. Kaya nga kung titingnan natin, ang pangalang Alexander the Great ay laging na-mention sa history dahil sa kanyang galing. At siya po daw ay descendant ni Achilles. Kumbaga, si Achilles na ating pong pinaniniwala, isa rin greatest of all Greek warriors, kapamilya daw ito. Sa sobra pong galing niya siguro at napabilib niya ang maraming tao. Siya daw ay isang anak ng isang Greek god na si Zeus. Dahil magaling siya. Another, si Mahatma Gandhi. Siya po ay isang Indian leader. Siya po ay nanguna sa kalayaan ng Indians for a non-violent civil disobedience and protest. Grabe po mga kapatid, naniniwala siya na kahit wala pong patayan, walang barilan, amen, makakamit ang kapayapaan. Doon. May naniwala na sa ganito na kahit walang sakitan, pwedeng makamit ang pagkakilos. May naniniwala na sa ganito. Ano po? So, isa po siya sa nakilala at marami po siyang na-inspire na mga tao sa India. Another is Nelson Mandela. Siya po ay President of South Africa. Unang itim na naging presidente ng South Africa. Si Nelson Mandela po ang isa sa taong nakilala because he gave his entire life to fighting against apartheid in South Africa. Apartheid is racial discrimination. Tingnan po ninyo, ha? Next is George Washington, President of United States of America. Ang kanya po talagang buhay ay naging parang inspiration ng lahat ng Americans. Siya po ay nanguna sa American troops to victory in the Revolutionary War. And known as the father of this country. Naging siyang parang ama ng bansang Amerika. No. Next is Martin Luther. Siya po yung junior. He is an American religious leader and civil rights activist. Parehas din po ni Mahatma Gandhi ito. Gusto niya rin talaga peaceful protest sapagkat naniniwala siya na hindi kinakailangang magpatayan. Sabi niya nga po, and I quote, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation
where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Sabi, ano? Ayaw niya na dahil puti ka, itim ako, magkaiba ang ating karakter, prinsipyo sa buhay. Ayaw niya na pag mayaman ka, mahirap ka, malayo kayo dapat, may hadlang dapat, ayaw niya ng ganun. But you know, today I want to present to you the most powerful man. And his name is Jesus Christ. Hindi lamang po kasi siya nagbigay tulong o kalayaan sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Hindi ito nakikita ng marami. Pero yung gusto nila ng kapayapaan, pantay-pantay, sobrang ginawa ng Diyos. Sobrang. Kung ito pong mga taong ito ay nagpakita ng ganung level ng kanila pong mamalasakit sa kapwa, iba po si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa kaligtasan natin lahat. Palagpakan natin ang Panginoon. At alam mo ninyo, si King David, nabanggit niya sa kanyang sulat sa awit, ganito ang kanyang pagkakasabi sa Diyos. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. Sinulat ito, mga kapatid, ni Haring David sapagkat gusto niyang i-describe ang ating Panginoon. Kung kayo tatanungin, ano ang Diyos sa buhay ninyo? How are you going to describe God in your life? Mga kapatid, sinamarize ko po yan at mayroon po akong nakitang mga mahalagang description, mga kapatid. David said, God is His rock. Yung bato, when we speak of bato, it means foundation. Ano ang foundation natin sa buhay? Sabi ni David, He is my fortress. Muog. Hallelujah. Pundasyon din na maituturing. Pag muog kasi parang pag-asa ang picture po niyan. His deliverer. Siya yung nagpapalaya para kay David. His strength. Siya yung kalakasan na minsan sa oras ng ating mga problema, minsan humihina tayo to the point na mawala tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. No, not David. Hindi niya nakikita, mga kapatid, na siya po'y maghihina kapag ang Diyos ay nasa kanya. David said, his defense or his shield, kalasag. Marami pong palaso ang kaaway. Maraming ginagamit ang kaaway sa mundo upang patigilin tayo sa paglilingkod. But David said, He is my shield. He said, my God is my salvation. Kaligtasan sa lahat ng mga tangka na masasama dito sa buhay. Grabe mga minamahal. His tower or refuge, siya yung mataas na tore. Pag sinabi natin mataas na tore, yan po ay nangangahulugang pag-unawa sa mga nangyayari sa buhay. Because if you are at the top of a high mountain, you can see. Di po ba? Ang mga nasa baba, ganun ang Diyos. Kung bakit nakikita niya ang lahat sapagkat ang Diyos ay nasa taas. Siya yung lugar ng kublihan na kapag mayroon mga tao, mga kapatid, na gusto na magkaroon o may tangkang masama sa ating mga buhay, gusto tayong pabagsakin, mayroon po tayong refuge, walang iba kundi ang Diyos. Mga minamahal, maging sa pag-aaral ko po sa Biblia, there are many titles attributed to God. At mayroon po tayong mababasa po dyan that God is the Jehovah Jireh. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. What does it mean? God will provide. God is our provision. And the New Testament said Jesus is the one who provides. Jesus Christ. He provided Himself to us. Mismo ang kanyang sarili.
Mayroon pang Jehovah Rapha, na ang ibig sabihin, the Lord who heals. Kayo na ang makapagsabi sa lahat ng manunood ng video kong ito. Maraming mga tao na nagpapatotoo na dahil sa Diyos sila'y pinagaling. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito sa church ng Mindoro, ang dami kong mga kapatid, nakita mga anak na ngayon ng Panginoon na nagpapatotoo na ang Diyos ay manggagamot. God is our healer. And during the New Testament, wala tayong makikita nagpapagaling sa Biblia. Si Jesus. He ministered for almost 3.5 years. At isa sa mga bagay na ginawa niya ay ang pagpapagaling ng lahat ng mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Everybody say amen. Amen. Hindi lamang yan, God o Jehovah means, ibig sabihin the Lord our banner. Ang totoo niyan ngayon, nakikilala na po tayo dahil kay Kristo. Everybody say amen. When you say banner, yan po yung ating identity. Pag may youth camp tayo, laging may banner. Pag may sports fest, may banner. Banner, ibig sabihin mga kapatid, identity. Ano ba ang nangyayari? Ganun nangyayari sa buhay natin. Bakit ka binago ng Diyos? Jesus Christ is our banner because Jesus changed our lives. Hallelujah. Mayroong Jehovah Kadesh, the Lord who sanctifies. Sanctification means, hallelujah, pagbabago ng buhay. We sanctify, we change. God sanctified us, pinaging banal tayo ng ating Panginoon. Wala po iba mga kapatid ng daan para magbago ang isang tao. Only the name of Jesus Christ. Kaya nga kanina habang umaawit yung mga young people, kahit alam ko na mga kapatid, parang ang takbo ng mensahe, pero sabi ko, Lord, siguro kung pinabayaan mo rin ako, salin ako sa problema sa mundo ito. But thanks God, you changed his life. At isa na ako sa lingkod mo. Palakpakan natin. Jehovah Shalom, the Lord of Peace. Sabi nila Mandela, mga kapatid, nila Mahatma Gandhi, hallelujah, nila Martin Luther Jr., na mayroong mangyayari sa ating pakikipagbaka sa kapayapaan. Mga kapatid, hindi lang basta sinabi ito ni Jesus Christ. He said, personally, I am the Prince of Peace. Grabe mga kapatid, hallelujah. Kaya pansinin nyo ang isang tao, pag tinanggap si Kristo, pag pinagdilim ko rin si Kristo, kahit hindi maganda ang kapaligiran, mayroong kapayapaan sa loob. Kaya pa rin magpuri sa Diyos. Kaya pa rin itaas ang kanyang kamay. Kung pakikipagbaka ay hindi lamang po ay pakikipag-away sa mga nasa labas. Maging ang ating sarili po ay nilalabanan po natin. Na kapag ang sarili po natin ay hindi nagtatagumpay sa labanan po ito, hindi po nawawala ang kabagabagan sa buhay, that only God can give us peace. Jesus Christ can give you peace. Alam ko, kahit danin ko ang mga nanay at tatay dito, may kanya-kanya po tayong pinagdaraanan sa kanya. Yes. Mayaman man, may hirap, hallelujah, may posisyon o wala. Lahat po yan, binabayo ng maraming problema. For one reason, gusto ng Diyos na ang tao makilala si Jesus sapagkat siya ang tunay na nagbibigay ng kapatid. This titles, mga kapatid, napakahalaga. Isa pa, Jehovah Chidkanu. The Lord is our righteousness. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Talagang nakita ko yung sobrang pagkukulang ko nung makilala ko si Jesus Cristo. Ako po ay hindi nakaranas mag-inom, manigarilyo. Very obedient po ako kila mama. Kasi syempre, nagkaroon na po ng problema ang aming family. Dati, ayaw ko nang maranasan po yun. Pero hindi po pala sa yun. Hindi po ako naging masagulero o mapangkada. Hindi po. Pero nung may mangaral tungkol kay Yeso Cristo, hindi po yung basehan para sabihin matuwid ka. Dahil ang tao ay nagkasakit. Tanging si Jesus naman ang kaya magbigay sa atin ng righteousness. Dahil si Jesus lang ang matuwid sa lahat ng ito. That God is incomparable. That He is, He cannot be replicated. Hindi siya pwede po ma-replicate.
Wala na siya pong kadobol pa. Wala po. Wala. His ways far exceed anyone, anywhere. Kaya nga sa Psalm 86, mga kapatid, look at this verse. There is no one like you among the gods. Wala! Mga kapatid. Hallelujah, nor are there any works like yours. Hindi pwedeng tapatan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa pag-ilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, huwag tayo mga minamahal na magdalawang isip. Si Jesus ba talaga ay tunay na Diyos? Bakit siya ay nanalangin? Bakit siya ay napagod? Bakit siya ay umiyak? Mga kapatid, why? Because nung si Kristo ay bumaba sa lupa, siya ay nasa katawang tao. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Jesus is God in the flesh. So affected po siya yung laman. Pero ang tanong, nagkasala po ba si Jesus? No way. Hallelujah. Diyos po siya, mga kapatid, because He fulfilled everything that God was known for. Kung ano ang Diyos siya. Everybody say Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody say Amen. Yun na nga lamang po magpatawad. Diyos lang ang nagpapatawad. Pero Jesus Christ forgave us. Pinagtawad. We are forgiven by God. In the name of Jesus Christ. Kaya nga sa Philippians 2, 10 to 11, that at the name of Jesus, every knee should bow. Should bow. This is not optional. Should bow eh. Kailangan. Because He is God. Ito pa po, mga kapatid. Hallelujah. Ulitin ko. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Palagpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ito pa po, nung ako po ay baguhan pa lamang, lagi pong tinatanong ko, may makikita ka ba sa Bible na nagkatawang-tawang Diyos? Yes. 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, walang pagtatalo. Sabi ng Bible, great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Jesus made it very clear to Philip. Naalala niyo si Felipe? Gusto niya makita yung Ama eh. Pakita mo sa akin ang Ama, maniniwala na ako. Yan, disipulo ng Panginoon. Sipin mo, gusto ipakita, sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama at makokontento ako. Alam po ninyo, sabi sa John 14:8-11, just listen, my dear brothers and sisters. Sabi po dito, sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama. At sapat na iyon sa amin. Wala pong problema dito dahil ang totoo niyan, pag kayo po ay naghahanap ng totoo sa puso, ibibigyan mo. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na natin magkasama. Itong bang pagkakataon sa buhay na matagal na kayo magkasama, hindi niyo pa kilala ang bawat isa? Mga magkasasawa. Ito mga kapatid, maganda rin ito talagang pangyayari. Felipe, ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Palagpakan natin ang ito. Very clear po ito. Very clear po yan mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo kinakailangan gumagraduate ng Bible school para ma-interpret po yan. Sabi ng Bible, hallelujah, paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Yan. 11. Maniwala kayo na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginawa ko. Palapakan natin ang no. Kung hindi ka naniniwala doon sa pangalan yon, hallelujah, na ako ang may dala, at least maniwala ka, Felipe, sa aking ginawa. So, ibig sabihin, tama po yung sinabi ko kanina. Yung ginawa ni Jesus ay ang ginawa na ng Diyos. Palagpakan natin.
Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, those titles na Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Emkadesh, Jehovah Nisi, lahat po yan ay titles mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon sapagkat mismo ang Panginoong Kristo ay nagsabi na ang kanyang pangalan ay pangalan ng Ama. John 5 verse 43, sabi ng Panginoon, I have come in my Father's name. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. And you have not received me? But if someone else comes in His own name, you will receive Him. Kaya maraming nadadaya pag hindi nakilala ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo, mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa Tagalog, sabi ni Jesus, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. I have come in my Father's name. Because the Father is not a name. A Son is not a name. Hallelujah. Pwede niyo akong sabihan na si Pastor Romel ay isang tatay dahil ang anak ko sila Sean and Shane. Pwede mga kapatid sabihin niyo, ako rin ay isang anak. Why? Sapagkat buhay pa ang aking tatay, si Tatay Romy. But if you're going to ask you what is my name is Romel. But if you're going to ask also the name of God, His name is Jesus Christ who manifested in the flesh. Isang malakas na palakpak sa pangalan ng Panginoon. Maging mga kapatid, yung ang Panginoon sa Kristo, hallelujah, ay isisilang pa lamang. Pero na pong sinasabi ang Bible. Lucas, Kapitulo 1, 30-31, sabi po ng Bible, don't be afraid, Mary. The angel told her, sapagkat alam mo naman, pagbubuntis si Mary, na hindi pa sila nagsiping ni Jose. Siyempre takot si Mary, mga kapatid. Sabi ng angel, don't be afraid. For you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Na ang ibig sabihin mga kapatid sa ibang translation din, ang pangalan niya is Emmanuel. Na ang ibig sabihin din is God with us. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, ang pangalang Jesus ay dapat makita ng tao na siya ang pangalan ng Diyos. Even in the Old Testament, guys, ko rin i-share din po ito. In the book of Exodus, sa panahon ni Moises noon, tinanong siya. Tinanong niya ang Diyos, kung sa pagharap ko sa Paraon, tanungin ako kung ano ang pangalan na nagsugo sa akin, ano ang sasabihin ko? Sino nakabasa? Ano ang sinabi ng Diyos kay Moises? Ang sabihin mo ang pangalan ko ay ako nga. Alam po ninyo, in the book of John, nabanggit niya ni Jesus Christ. Then said again, ang sabi ng Bible, unto them, therefore I said to you that you will die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Tingnan po ninyo. Gusto kasi ng Lord na sabihin sa lahat during the time na ito ako yung nagkatawang tao. Pero that time mga kapatid, mahirap na sabihin talaga na talagang ito ako ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Why? Because hindi po yan yung purpose nang siya po ay naparito sa lupa. Basically, ang purpose niya is to save humankind sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabubuhos sa krus ng Kalbaryo. At kung ang Diyos ay Espiritu, anong dugo ang ibubuhos? Kaya siya ay nagkatawang. Amen. Ang tanong, sino ang tagapagligtas? Diyos. Sino ang gumawa nito sa Diyos? Jesus, sapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas. Palampakan natin ang ating mahal na Panginoon. So that name is so powerful. Hallelujah. Everybody say amen. All power belongs to God, and therefore, when you speak His name, you have access to that power. Totoo po ito. Kaya nga sa bagong tipan mga kapatid, yung mga disipulo, lahat ng nakikita mga minamahal na may problema, may sakit mga kapatid, ginagamit na nila ang pangalan ni Yesu Cristo because there is power in the name of Jesus Christ. Even pagpapalayas ng demonyo, wala namang kinatatakutan ng demonyo. Only God! Pero bakit takot siya sa pangalan ni Jesus? Sapagkat ang pangalan ito is God's powerful name. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga,
ang sabi ng Colossians 3:17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Siya talaga. Mga kapatid, Jesus' name is the only Savior and has the eternal life. Matthew 1:21 said, she will give birth to a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Sino ang magliligtas daw sa kasalanan? Jesus. God's powerful. Walang ibang tagapagligtas. Walang iba in the New Testament. In the Old Testament, there is only one Savior. Kung mayroon man, mga kapatid, hindi na siya ang binabanggit sa Biblia. Jesus Christ is the Savior not only of Americans, not only of Africans, not only of Indians, Europeans, Asians, but He is the only Savior of the world. Hallelujah, hallelujah! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an eternal life. Jesus Christ. Kaya nga in the book of Acts 4:12, ito mga tatay, nanay, mga young people, no one else can save us. Indeed, we can be saved only by the power of the one named Jesus, and not by any other person. Hindi po si Kim Lloyd. Mga kapatid, hindi po. Kahit siya pa ang may-ari ng Mother Earth. Hallelujah. Sapagkat hindi yan ang totoo. Ang tunay at tagapagligtas ng lahat ng tao, walang iba. Ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. And si John may binabanggit po diyan. And we know that the Son of God has come and has given us understanding. Ano po yun? So that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. Period. He is the true God and eternal life. Everybody say amen. Pagkatapos ko, kung may question po ngayon, sa lahat ng natin, minunod ng video ito, pwede niyo po akong tawagan. Glory to the living God. Bakit nasa Kanya na ang lahat? Because it is said in the Bible that all authority ay ipinagkaloob na po sa Kanya. Matthew 28 verse 18 said, Jesus came and told His disciples, I have been given all, not some authority, but all authority in heaven and on earth. It means Jesus is Lord over all creation. His name represents His authority and sovereignty. Kaya nga sabi ng Philippians, mga kapatid, na ating teksto, every knee shall bow, whether in heaven and earth or under the earth. Hallelujah. People must acknowledge the supremacy of our Lord Jesus Christ. Dapat ma-acknowledge po yan sapagkat nasa Kanya na pala ang buong otoridad. Ano ang authority na po na yun? Yun na nga po ang ginagamit sa pagpapagaling ng maraming tao noon. Yun na yun eh. Kaya nga, Jesus' name gives healing and deliverance. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay nagbibigay ng kagalingan, mga kapatid. Naalala nyo yung lumpo, the lame man, hallelujah, in the book of Acts chapter 3, that man was healed, hallelujah, in the name of Jesus Christ. Nang banggitin, mga kapatid, ito nila Pedro, yung lumpo nakalakad. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Wala po akong ibang nakita, mga minamahal na kayang gumawa po niyan instantly. Only in the name of the Lord Jesus Christ. Ulitin ko, nasa pintuan ng, kumbaga, beautiful gate ang tawag. Hallelujah. Maraming tao ang pumapasok doon at laging nakikita ang lumpo na ito na mula pa sa pagkabata hindi na siya makalakad. Pero mga kapatid, hallelujah, iba po ang nangyari nung dumating sila Pedro. Tinitingnan, mga kapatid, ng lumpo na ito kung magbibigay sila Pedro ng pera.
Pero sa pagkakataong ito, hindi pera ang ibinigay sa kanya, kundi isang kagalingan, mga kapatid, na kanyang mapapakinabangan habang siya ay nabubuhay. Ano po yung kagalingan pisikal, mga kapatid, na nagiging hadlang para hindi po siya makalakad, para hindi niya maramdaman ang magandang mabuhay dito, ang kagandahan ng mabuhay dito sa sanlibutan. Mayroon po siyang kakulangan. Pag nakikita niya ang mga tao na naglalakad, siya ay lumpo at hindi makalakad, humihina ang kanyang respeto sa sarili. Naaawa siya sa kanyang sarili. Bakit may mga tao nakakalakad samantalang ako ay lumpo? Sino ang dapat kong sisihin? Siguro marami na siya, mga kapatid, na iisip. Marahil ang lumpo pong ito, pwedeng siya rin ay nagnanais na magpakamatay. At wala po siyang ibang naiisip, mga kapatid, na pwedeng gawin kundi ang malimos. Pero iba ang nangyari nang dumating sila Pedro na dala ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nakatingin ang lumpo na ito sa bulsa nila Pedro. Pero mga kapatid, naramdaman nila Pedro na may pangangailangan talaga ang taong ito. Sabi nila Pedro, specifically ni Peter, ginto at pilak wala kami. Hindi mo kinakailangan na maging mapera para maging masaya. Para makamtanan lahat ng bagay. Sila Pedro wala daw pilak at ginto. Subalit ang nasa amin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tumayo ka at lumakad. Palapakan natin ang ating Panginoon. Jesus' name gives healing and deliverance. Hallelujah. Pag tayo po'y napapalaya, there is victory. Everybody say amen. Amen. Jesus' name gives healing and deliverance, mga kapatid. Yan po yung sinasabi niya sa wikang Ingles. But Peter said, I have no silver and gold. Sabi, ano? But what do I have? But what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hallelujah! Kaya yung tagumpay po talaga nasa Diyos. Why? Sapagkat siya lang ang kayang gumawa ng mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin nito. And the power of God is in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Sa 1 Corinthians 15:56, makikita po natin dyan, yung tagumpayan pala pag nandyan si Kristo. Sa mga kasalanan, may katagumpayan. Ang sabi ng Bible, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Lord. So this is an affirmation that God always causes us to triumph in the name of Jesus Christ. We can rely on His name. We can overcome obstacles. We can experience victory in the name of the Lord Jesus Christ. Sabihin niyo na po kung ano ang problema niyo sa ngayon. Problema ba sa pamilya? Problema ba sa sarili, sa pananampalataya? Problema ba sa pinansyal? Ngayong umaga po ito. Mananalangin tayo sa makapangyarihang Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para mapatunayan natin lahat na ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan. Kapos po ang power dito sa mundo, kapos. Hindi nga kami makagamit ng aircon kagabi kaagad. Why? 170 lang ang pumapasok na kuryente. Pero may linya. Kinakailangan daw bawasan muna ang ibang mga appliances, ang consumption, para gumana ang aircon. Pero ang Diyos hindi kinakapos po sa kapangyarihan sapagkat galing sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ang Diyos ay ang ating tanggulan, ang ating refuge, ang ating help sa oras ng pangangailangan, siya po talaga ang remedyo sa lahat ng ating mga bagay na pagkukulang. Siya ang remedyo man. Siya yung support kung tayo nag-struggle sa buhay. Wala pong Kristiyano ang mawawala sa paglilingkod sa Panginoon pag nananatili siya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! As I have said, ang pangalan ng Panginoon is the name who can provide everything we need. Everybody say amen. Jesus is our provider. Jesus is our healer. Jesus is our banner. Jesus
is the one who makes us righteous. Jesus Christ is our peace. Jesus Christ is our all in our life. Siya ang lahat sa ating mga buhay. Sapagkat ang totoo niyan, anuman ang nasa iyo mga kapatid, iyan ay bigay pa rin ng makapangyarihan ng Diyos. Ang asawa mo, ang anak mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, lahat po yan ay bigay ng Diyos. At yung mga bagay po na yan, kung patuloy kang mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, patuloy po pagpapalain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang Diyos na nag-iisa. Hallelujah! Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, in everything we do, let's do it in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! 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 Sino po sa atin ngayon ang may pangangailangan? Hallelujah. And in my conclusion, mga kapatid, hallelujah. The Bible said in Philippians 4:13, Paul said, I can do all things through Christ who gives me strength. Sa ngalan po ng paglilingkod, mga kapatid. Hallelujah. Bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas upang tayo po'y makapagpatuloy sapagkat gusto ng Diyos, mga kapatid, na magtagumpay tayo sa ating paglilingkod. Mindoro Church, hallelujah. Pag po kayong tumigil. Sister Jen, I know, second year, hallelujah, ay masasabi ko, nararamdaman mo na talaga ang tunay na kahulugan ng ministry. Yes, Brother Briggs. To all our elders here, I hope ay patuloy pa rin po tayo magsama-sama. Brother Cesar, Brother Jun, sa tatay, Brother Dante, you are all fathers, amen, sa iglesia po ito. Kulang tayo kung sa atin lang sarili tayo manananan. Tapos tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay. Pero mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ay pagbabagong gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Siya ang magbibigay sa atin ng karunungan. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Sister Del, may our Lord Jesus Christ continue to guide you as you continue to serve our Lord Jesus Christ sa ministeryong ito ng CCFM Mindoro. Don't give up. Keep on going. God will be with you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. The name of Jesus is powerful because of His redemptive work. Everybody say amen. Because of His authority. Because of the healing. Hallelujah. And because of the universal power. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi lamang po sa iilan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa lahat. Nasa lahat ng nilikha, mga kapatid. Nasa Panginoon ang lahat. Kaya nga, pag nakikita natin ang dagat, mga kapatid, hallelujah, hawak yan ang Diyos. Kasi pag hindi yan hinawakan ng Panginoon, mga minamahal, maaring bumigay po yan at kaya mayroon namang tsunami, pakikita po na. Lahat ng bagay ay kontrol ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Job, sino ba ang may hawak ng lahat ng bagay ng mga bituin, bakit hindi ito bumabagsak? Ibaga ni Diyos. Look at the power of God, mga kapatid. When faced with challenges, kaya dito natin makikita sa buhay po natin kung gaano natin nakikita ang Diyos at nauunawaan ang kanyang kapangyarihan. Kung sakaling dumating man ang mga pagsubok sa buhay. Ano ka, kapatid? When faced with challenges, believers can boldly invoke His name. Hallelujah! Huwag po natin, mga kapatid, sayangin ang pagkakataon na magamit natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa mga problema natin sa ating mga buhay dahil mayroong magagawa ang Diyos sa ating buhay. Mayroon tayong sakit at karamdaman, let's use the name of Jesus Christ. Kung ito na, mga kapatid, ang katapusan ng ating buhay at naglilingkod tayo sa ating Panginoon, ano naman ang problema? Pero kung wala pa, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, ang plano ng Diyos para mawala ka sa mundong ito, gagawin ng Panginoon at ipapakita ng Diyos that in the name of Jesus Christ, you will receive what you need. Yes, hallelujah.
Let's exercise using the name of Jesus Christ. Hallelujah! Sa ating mga buhay. Pag nangihina tayo, minsan hindi natin mga kapatid madala ang ating sarili sa church. In the name of Jesus Christ, help me Lord, para ako ay makarating sa church at sumamba at magpuri ka sa iyo. There is power in the name of Jesus Christ. And even in your financial needs, hallelujah, God will provide. Yes, this is true. Wala ka, kulang ka. Pag nagreklamo ng reklamo, sabihin mo, in the name of Jesus Christ, Lord, please supply my needs. God will provide. Because knowing that, it carries much less power and victory. Wala pong papantay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang pangalan ng nag-iisang Diyos. His name is Jesus Christ. To God be the glory. Hallelujah. Tatayo po tayong lahat sa pangalan po ng ating mahal na